So ayun mga kamekaniko, part 3 na tayo dito sa pagre-restore natin dito sa Suzuki X4. Aray, makina naman ang ating gagawin. Ang gagawin muna natin sa makina bago natin kalag-kalagin, i-wet blasting muna natin mga kamekaniko para malinis na siya bago natin siya makalag o tsaka bago natin siya pinturahan. Ayan, pakikita ko sa inyo yung makina niya bago natin siya i-wet blasting. Aray mga kamekaniko, kanyang makina bago natin siya i-wet blasting. Tinakpan ko na yung mga dapat takpan, yung kanyang block, yan, meron na rin takip. Ito sasama na natin sa wet blasting to. Yan, nilagyan na natin ng takip. Para mamaya pag nalinis na natin, tatanggalin na lang to para pinturahan natin tong cylinder head, block, tong mga cover, tsaka aray. Para mukhang bago ulit yung ating nire-restore na Suzuki X4. Medyo matagal din naman bago rin matapos. Di babalitaan ko lang ulit kayo mamaya. Pero parang ganila naman yan. Yon, ayos na mga kamekanika, di ba? Nag-snap lang ako ng kamay, okay na agad. Yan, ito na yung kinalabasan mga kamekanika ng ating Sinan Blast. Kaganda. Yan, tatanggalin na lang natin to, tapos pwede na natin siyang pinturahan. Tapos ito, iaano na lang natin to, ikakap brush para medyo maganda-gandang tingnan. Ayan, ayos na mga kamekanika. Ulitin mo nga rin plastic. Ayan, kakalag-kalagin ko na lang mga kamekanika, tapos pipinturahan na natin para ma-restore na natin tong engine. Ito naman hindi na natin i-overhaul, at ito yung na-overhaul na daw, sabi nung may-ari. Ari lang kakalagin natin na rin mga pipinturahan. Ayan, akin lang tutuyo ng kaunti at tanang babaklasin. Hanggang loob yan. So ayan mga kamekaniko, kakalagin na lang natin to. Napatuyo ko na rin yan. Malinis na siya. Ngayon, kakalagin ko na lang yung dapat pinturahan tulad itong cylinder block, itong mga crankcase, tsaka yung kabila. Ayun, kakalagin ko lang, tapos tuturuan ko naman kayo kung paano pintura ng mga crankcase tsaka cylinder head. Ayan, balitan ko yung maya-maya ng konti pagka nakalag na natin tong yung cylinder head tsaka yan, lahat nga nung pipinturahan natin. Ayan naman yung pagkakinalag niya, may 4 na tornilyo lang, 12. Tapos mabubunot na yan. Tapos tong carburetor yan, kadali lang naman kalagin yan. Balitan ko na lang kay mamaya ulit mga kamekanika pag nakalag na natin. Hindi yan mga kamekanika, iniatan lang nakalag. Nakalag natin yung cylinder head, cylinder block, tsaka yung crankcase. Ayan na siya. Ngayon, bago natin ito pakislapin, pagbubuin na. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, pipinturahan natin yung mga crankcase tsaka block. Aray, na-prepare ko na rin mga kamekanika. Ayan. Nalinis na natin, na-degrease na rin. Okay na rin siya. Tapos tatakloban na lang natin yung mga dapat takloban. Ayan, rim block. Tatakloban na rin yung mga lagay ng gasket. Tsaka yun. Ayun na, bubugahan na muna natin to ng primer. Yung automotive surfacer. Ayun ang gagamitin natin dito. Ari yan, nasan ba yan? Pakita ko sa inyo. Ito. Yung ginamit natin kagaya ng sa chassis. Ayan. Ito lang yung ginagamit ko sa mga crankcase. Automotive primer surfacer. Pero kung meron kayong anti-corrosion, mas magandang meron, lagyan natin. Ay, meron pa pala ako, lalagyan natin anti-corrosion. Kulay green. Bago anti-corrosion muna. Kasi ang aluminum, nagko-corrosion din yun Ilagyan natin ng ganito, patungan natin. Tsaka ito. Ayan, papatungan ko lang, tapos update ko kay mamaya ulit pagka napatungan na natin. Ang ratio naman yan lagi lang nasa likod, hindi nyo lalang basahin. Ayun naman siguro na may maintindihan nyo at kaliwanag naman ang extraction yan dito sa likod. Maliwaliwanag at bagong bili. Direction for use. Yan. Basahin nyo na lang yan. Ayan, update ko nga kayo mamaya at pagka napatungan na natin ng primer, tapos pagka napatayo na natin, magpapatong tayo ng silver, yung base coat nya. Ayan, hintayin nyo na lang.
Ayan mga kamekanika, napatungan na natin ng anti-corrosion yung crankcase yun. Diba? Dito nyo ba, ang taas eh. Tapos yung isa. Saka yung cover sa ano, sa carb. Ngayon naman ipapatungan muna natin ng nung isang primer yung ginagamit natin yung kulay silver, gray, gaya nito. Yan, kulay gray. Patungan naman natin noon. Tapos tsaka natin lilihain para mapatungan ng silver. Mga kamekanika, napatungan na natin ng automotive surfacer aring mga crankcase. Naliha ko na nga rin pala mga kamekanika. Ayan, ngayon, bubugahan naman natin siya ng bright silver. Si-silver naman natin ito ngayon mga kamekanika. Yes, silver na tayo. Ayan, ano yung ating silver na ilalagay mga kamekanika? Bright silver. Ayan. Ang ratio nito mga kamekanika, 1:1 lang. Lagi ko naman sinasabi sa vlog natin, 1:1. Basta kung gaano karami ang inyong pintura, ganun din lang karami yung thinner. Ayan. Halo lang tayo tapos buga na natin dun sa crankcase ng Suzuki X4 doon sa block. Yan mga kamekanika, na buga na natin yung mga block tsaka mga crankcase yan. Tuyo na rin yan kasi kahapon pa, ngayon ka lang tatapkutan. Yan. Ito nga pala, nilagyan ko lang ng sticker. Yan. Tapos ito nilagyan natin ng pintura. Yan, kulay itim. Ngayon mga kamekanika, hindi na tayo magliliha kasi hindi ako nagliliha ng silver. Kasi nag-iiba yung texture niya, yung pagkakaslap niya pag nililiha natin. Kaya ang technique ko doon, para hindi kayo magliha, medyo lalabnawan nyo ng konting pintura para flat na flat yung kalalabasan ng ating buga. Ayan, ayan, natapkutan na natin. Ayan ang gagamitin natin tapkot. Lagi naman natin itong ginagamit. Ito ay hindi promoted pero Nippon baka naman lagi na eh. Ito. Ang ratio niya na nasa likod 4:1 yan, oh. Kita niyo naman yan. Bubugan lang natin ng tatlong patong yung part na yon, yung mga crankcase ganun para kumislap. Ayan, di maghahalo lang ako at bubugan na tayo. Ayan, babalitaan ko lalaki mamaya ulit pagka natapos na natin tapkutan. Ay, hindi ko kayo may sama pagtatapkot at kaliit ng aking space. Ayan lang. Tapos yung ating cellphone holder ay nasira pa. Ayan, hindi pa nakakabili. Ito, mamaya update ko lang kayo mamaya pagka natapos na natin tapkutan. Makislap na nga pero kulang pa yan. Okay, palitan ko kaya. Parang ganito lang naman yan. Mekanika, yung cover ng carburetor. Tapos ayan pa yung sa kadena, sa clutch, saka yung cover ng crankcase. Ito yung isa. Ayan, Alright. Ngayon naman bubuuin natin kasi nga tuyo na. Bubuuin na natin. Pero bago natin buuin mga kamekanika, linisin muna natin na rin makina. Ayan, Ayan, pakikislapin natin ng kaunti rin mga kamekanika bago natin buuin. Siyempre, para maganda bigayan. Ayan. Ayun na may maluwang lahi ka ba? Dahil siyempre, arela naman, tornilyo lang din eh. Tapos block. Di babalitaan ko lala ulit kayo kung pagkatapos na rin buuin, pagka makikita nyo kung gaano kaganda rin. Pero kung gusto nyo naman yan at baka magreklamo kahit walang tutorial, meron tayo sa ating YouTube channel. Dito sa ating YouTube channel, puntahan nyo lang, search nyo lang yung pag-overhaul natin ng X4. Meron din tayo diyan. Ayan. Akin lang pakikisapin na rin ako, gamit yun. Ano lang gamit natin diyan. Diyan, babalitaan ko lang ulit kayo mamaya at pagka rin natapos na natin. Para lang naman ng ganun Yun! Ayan rin mga mekanika, natapos na nating buuin. Natapos na natin ikabit yung mga crankcase niya tsaka block. Yan ang kinalabasan mga kamekanika. Ayan rin, may kinabit ko lang para maganda-gandang tingnan. Pero aray tatanggalin din natin at wala pang karburador. Ayan Ay paano, hindi ayos na mga mekanika at pagkaganda ang kabila. Ayan, kinabit ko din lang at siyempre para maganda nga sa video. Wala pa mga sprocket yan kaya hindi maiigpitan. Ayan, pagkaganda. Alright. Ayos na siya.
Eh paano mga kamekanika, edi hanggang dito na lang. Ito na yung part 3 natin. Hintayin nyo na lang yung part 4 natin, yung tangke naman ang ating gagawin mga kamekanika. Natapos na natin na ring makina. Ayan. Ayos na. Eh paano, edi hanggang dito na lang ulit ang ating video. Okay, peace out.